Hayaan niyo na pong gamitin natin siya kasi sa susunod na taon po, hindi na natin siya magagamit kasi magbabago na po ng team ang ating church, ang ating buong JCOB Church, at ang magiging team na po for the next year, kung hindi po ako nagkakamali, ay Send Me. Di ba po? Send Me. So, to the outermost part. Yun po. So, isa nga po na paggamit ng extraordinary po muna, pero ito po ay patungkol sa glory of God. Amen. So, ayan po. So, inaanyayahan ko po muna ang lahat para ako po'y samahan at atin po ipanalangin ang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, Abba Father. Lord, salamat Panginoon. Lord, yung una ko sinambit, salamat Panginoon. Panginoon, nawa ito, yung mauna lagi sa amin, Panginoon, sa tuwing kami ay mananalangin, Panginoon. Tanging ikaw lamang po muna ang unang mapasalamatan, Panginoon. At ang mga ginagamit ninyong mga tao, Panginoon, ang susunod, Panginoon. Sa mga taong ito na nagiging daluyan lang din po ng blessing ninyo, Lord God. Lord God, salamat, Panginoon, sa inyong mapagpalang araw na binigay muli ngayong araw, Panginoon. Ang araw, Panginoon, ng Sabbath day, Panginoon, upang kayo ay purihin lang, Panginoon. Kayo lamang po ang maitaas, Lord God, Jesus. Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, Panginoon. Ang Diyos na hindi patay, kundi ang Diyos na buhay, Panginoon, Lord Jesus. Panginoon, salamat dahil muli, Panginoon, sa araw na ito, binigyan po ninyo ang inyong bang lingkod ng pribileyo, Panginoon, na tumayo, Panginoon, in part of you, Panginoon. It is a privilege, Panginoon, na tumayo, Panginoon, sa inyo. Pero, Panginoon, ang lahat na ito, Panginoon, ay hindi ko magagawa kung ako'y hiwalay sa inyo, Lord God. Lord God, hayaan niyo po, Panginoon, na samahan niyo ako, Panginoon. I invite also the Holy Spirit, Panginoon, samahan kami sa hiyang ito, Panginoon. Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang word na ma-share ko, Panginoon, ay tumimo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na narito, Panginoon, sa iyo. And Lord, I declare your victory, Panginoon, by your precious blood, Panginoon, na pakalinisin, Panginoon, ang hiyang ito, anumang siyawasin ng kaaway, Panginoon, anumang pong ginamit, Panginoon, ng mga kalaban, Panginoon, patungkol dito sa kwartong ito, ipinapatilapon na po namin ito. Binigyan niyo po kami ng kapangyarihan, Panginoon, upang yurakan, tapakan, Panginoon, ang mga alamputan at akas, Panginoon. Lord Jesus, pinapatapon po namin ito sa dagat-dagatang apoy, Panginoon, Lord God. Lord God, salamat, Panginoon, dahil ibinigay po ninyo, Panginoon, ang inyong bugtong na anak, Panginoon, para kami ay masakit, Panginoon. Lord Jesus, Panginoon, alam ko po hindi po karapat-dapat, Panginoon, pero hayaan niyo po, Panginoon, na ilagak namin ang aming mga pagkakasala, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon, sa inyong paanan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawa, Panginoon, sa aming mga nasambit, kahapon maging ngayon, Panginoon. Sa aming mga sinadya o di sinasadyang nagawa o nasabi, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na kung hindi niyo po kami pakakalinisin, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon, na hindi po kami makakarating sa inyo, Panginoon. Ni hindi po namin makikita, Panginoon, ang glory, Panginoon, na inyong ibibigay, Panginoon, Lord God. Lord God, Jesus, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga taong narito, Panginoon. Idinadalangin ko po, Panginoon, na sana ang inyong mga salita, Panginoon, ay mamutawi lamang po sa aking bibig. At ako ay itago ninyo sa malabay ninyong pakpak, Panginoon. Tanging kayo lamang po, Panginoon, ang makita ng aking mga kapatid, Panginoon. At gamitin nyo lamang po sana akong instrumento o alulod, Panginoon, upang daluyan ang inyong salita, Panginoon. Lord, anuman pong word na masabi ko, Panginoon, ako po'y pipiin ninyo, Panginoon, kung hindi po ito angkop sa inyo, Panginoon, Lord God. Lord Jesus, salamat, Panginoon, dahil sa muling pagkakataong itong araw na binigay ninyo, naging maganda ang panahon, Panginoon. Lord, thank you, kasi you made this day, Panginoon. Nakaharap na po ang Japan sa winter season, pero, Panginoon, nag-iinit pa rin po ngayong araw, Panginoon, sa inyong presensya, Lord God. Lord God, salamat, Panginoon, sa mga kapatid na
pumunta dito, Panginoon, at ibinigay ninyo, Panginoon, ang inyong pagtawag sa kanila, Panginoon. Panginoon, tinawag niyo sila at sila'y dumalo, Panginoon. Tunay nga pong ikinalulugod po ninyo, Panginoon, ang aming pagdating, Panginoon. Pero nawa, Panginoon, ang mga salitang inyong sasambitin, Panginoon, ay mamutawi at may punta sa matabang parte ng puso ng bawat isa, Panginoon, at lumago, Panginoon. Sabi niyo nga po, Panginoon, it doesn't matter kung sino man po yung nauna at sino yung nahuli. Pero what matters most, Panginoon, ay yung binhi na itanim ninyo sa bawat isa sa amin na patuloy na lalago, Panginoon, Lord Jesus. Panginoon, salamat, Panginoon, muli, Panginoon. Kayo lamang po ang aming itinataas, ang aming pasasalamatan, ang aming pagpupurihan at aming sasambahin. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, umpisahan na po natin bago pa po tawag dito. Kasi I was allotted for a minimum time. So, bigyan po natin ng halaga yung salita ng Diyos. So, when we say extraordinary glory of God, so gagamitin po natin yung extraordinary po muli, katulad na nasabi ko. Kasi, when we say extraordinary glory of God, ito po yung display of God's magnificent, God's presence, God's nature, God's power, and praise and honor showered upon His great name. So later on, mapag-aaralan po natin yung mga yun. So, muli po, inaanyayahan ko po muli. Minsan pa ang lahat po, at tayo po tumayo at basahin po natin ang ating pag-aaralan ngayong araw. So, ito po ay mula sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Say no? So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Minsan pa po sa Tagalog, at ngayon naalis na ang talokbong, nagniningning sa ating mga muka ang kaluluwatian ng Panginoon. At ang kaluluwatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluluwatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen. So, maaari na po tayong pumuli. So, ang 2 Corinthians 3, chapter 3, verse 18, ay sulat po ni Apostle Paul. Ito po ay ang kanyang sulat. Ito po ay naglalaman. And when we say, ito po, 2 Corinthians ay naglalaman po patungkol sa glory of God. So, ito po, katulad po ng nasabi ko kanina, the meaning of extraordinary glory of God is the display of God's magnificent, God's presence, God's nature, God's power, and lastly, praise and honor showered upon His great name. So, ang glory po pala sa ating ang Hebrew word po niya, everybody say po, kavod. Kavod. Hindi po kabog. Kavod. Kavod. So, sa Greek naman po, siya po ay tinatawag na doxa. Doxa. Hindi po siya nurse, doxa. Joke lang po. So, yun po, to break the ice. So yun po, ito nga po, extraordinary glory of God. So later on, mapag-aaralan po natin kung ano po yung ibig sabihin ni Apostle Paul sa pag-describe niya sa glory of God na ito. So, as an introduction, we have access to the very presence of God. So, sa 2 Corinthians nga po, sinasabi ni Apostle Paul na 2 Corinthians 3:18 na ito po ay patungkol kay Moses. And yung sa may veil of God, malalaman din po natin yung relation niya doon sa kay Moses. So question is, how can we understand and grasp the glory of God? So ang sagot po natin is, God's glory has depths and measures that go beyond our comprehension. So, ibig sabihin, yung glory ni God ay hindi nasusukat ng kahit na sino man. At ito ay may lalim at may sukat. So, when we say depths, ibig sabihin yung lalim nito ay hindi kayang i-understand ng isang human being.
o ng isang na kahit sino mang tao. So, ito yung patunay na kung saan, kung babasahin natin yung tungkol sa Exodus 33, kung alam po natin yung si Moses ay tawag dito, nakipag-meet kay God sa Mount Sinai. Ang nakalagay po dun sa Exodus Book of Exodus 33, chapter 33, kung titignan po natin, nandun po yung meeting ni Moses kay God na sinasabi na magkita tayo sa isang tabernakulo o yung tinatawag natin tent meeting. So yung tent meeting na yun, pinuntahan siya ni Moses doon sa tabernakulo na yun para sila ay magkita sa Mount Sinai. Kasi kung alam po natin, yung Mount Sinai, ay ito na po yung event kung saan dala-dala na ni Moses yung dalawang tablet. So imagine, di ba, noong unang panahon po pala, uso na po talaga ang di ba, may tablet na po noong unang panahon. So hindi na po, meron po siyang, hindi lang po isa kundi dalawang tablet na dala. So yung tablet na po yun ay tawag dito, nung nakipag-usap po siya kay God, yung relation po nito sa glorious ay nung nakipag-usap siya, isa sa mga requirements ay tawag dito, kailangan malinis at saka si Moses. So, yun ay pinuntahan niya si God, dala-dala niya yung two tablets pag nabalik niya. So, nung sa Exodus sa 32 pala, ito na yung malalaman natin sa 32. Yung reason kung bakit binasag ni Moses yung isang tablet. Di ba po? Kasi nga, doon sa may 32, nandun po yung scene na ginawa ng mga Israelite. Kasi habang umaakit po si Moses sa Mount Sinai, yung mga Israelites na nag-aantay sa kanya sa baba, sa paanan ng bundok, ay may ginawa. Sila po ay sumamba. Saan po sila sumamba ulit? Sa Diyos-Diyosan. Naging idolatry. Which is, ayaw na ayaw ni God. Ano po yung ginawa nila? At ano po yung sinamba nila? Ito po ay ang golden calf. O yung, sa Tagalog, yung gintong Goya. Guya, hindi pala chocolate pala yung Goya. Gintong Guya. So sinamba po ng mga Israelites ang gintong Guya na siyang ikinagalit ng Diyos. Kasi sila po ay nagkaroon ng sina patungkol sa idolatry. So habang bumababa po si Moses, ito na po, bumababa po si Moses from Mount Sinai, ay dala-dala niya yung tablet. Nakita niya na yung mga tao sa paanan ng bundok ay sumasamba doon sa golden calf. So, siya ay nagalit. Kaya niya binasag yung isang tablet. At syempre, yung isa, natira na lang po sa kanya. So, in relation with the glory of God, nung bumababa si Moses, nakita ng mga tao, sa Exodus 34, mababasa po natin dun, nakikita ng mga tao yung radiant face ni Moses. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Exodus 34, Exodus 34 verse 29 to 35, doon po yung nakalagay na radiant face of Moses. So ang ganda po, no? Kasi we all need dito sa normal life ng human being para magkaroon ng ang tinatawag natin yung perfect glass skin. Di ba po? Yun yung katumbas niya. Yung tinatawag natin glass skin. So si Moses, meron siyang ganun. Meron siyang radiant sa kanyang face. So nagliliwanag po yung mukha ni Moises na siya pong ikinatakot ng mga Israelites. At yun po yung relations ng veil doon na later on, mapag-aaralan din po natin. So, ang next po natin is our standing before God. So, our standing before God is a privilege, standing with Him. So, being in His presence
implying ultimate accountability, worship, judgment, and service. So, meron po tayong tatlong purposes and responsibilities na kailangan natin ma-accomplish. So, first is, lagi po natin tatandaan, yung CAR lang is, itong tatlong i-share ko sa inyo ay related sa CAR. So, we are created to acknowledge and revere His glory. Second, we are called to access and reflect His glory. Pangatlo naman po is, we are chosen to accomplish and reveal His glory. So later on, mapag-aaralin po natin itong tatlong points, sub-points na to. So first is, we are created to acknowledge and recognize and revere His glory. So doon po sa may text natin kanina sa Bible scripture na 2 Corinthians 3 verse 18. So nasabi po dito na, so all of us who had that veil removed can see and experience the glory of God. So ito na po yung continuation ng kwento ko kanina. So ito ay sulat ni Apostle Paul regarding sa comparison niya tungkol sa veil or yung tinatawag nating talokbong. Kasi ang mga unang Israelites sa panahon nila Moses, kung papansinin natin sa Old Testament, may mga tinawag ang Lord na minute niya in person. Di ba po? Andito sina Abraham, tinawag niya, umalis doon sa land at pumunta sa makipag-covenant sa kanya. Di ba po? Andiyan si Esther. So si Moses po, tinutukoy dito ni Apostle Paul na kung saan, noong unang panahon, nung si Moses ang naka-receive ng glorious kay God, may pagliwanag sa kanyang muka na nakita ng mga Israelites. Yun yung ikinatatakot ng mga taga-Israelites kasi hindi usual sa isang tao na magliwanag ang muka, lalo pag nakita nila yung glorious ni God sa kanya. So that represent yung veil na ginagawa pala ay yung veil na sinusuot ni Moses ay siyang it symbolized the spiritual barrier. Yung spiritual barrier ay nagiging tawag dito, explanation or meaning ng dalawang bagay na nagiging mediator lang po si Moses kay God at doon sa mga Israelites. Kasi yung mga Israelites natatakot na lumapit sa kanya. Kasi nga siya ay nagliliwanag. So ginamit niya yung talokbong niya para takpan yung liwanag at mawala yung liwanag sa mukha niya. So that means nung ginawa ni Moses yon, nakausap na siya ng mga Israelites. Yun ay ginawa niya para lang makausap niya yung mga taga-Israelites. Kasi takot na takot nga sila sa kanya. So, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, na these days, yung new ways naman, through Jesus, ay nahugasan na tayo ng kanyang blood. So, yung veil na nakatalokbong noon kay Moses ay nawawala. Pero yung veil na nakatalokbong ngayon sa atin ay hindi na mawawala kasi it was washed by the blood of Jesus. So sabi po dito sa text natin, so umpisahan na po natin. So first, we are created to acknowledge, recognize, revere His glory. So we are created. We are created. Sabi po dito, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Sa Isaiah 43 verse 7. So tayo po ay ginawa dahil may may gagawin po tayong purpose. And sabi rin po dito sa Isaiah 45:18,
For this is what the Lord says, He who created the heavens, He is God. He who fashioned and made the earth, He founded it. He did not create it to be empty, but formed to be inhabited. He says, I am the Lord, and there is no other. So yun po ay nagpapatunay no? Ay, thank you. Nagpapatunay ng acknowledgement and ang kanyang recognition. So doon naman po sa revere, pag sinabi po natin revere, ito po yung deep, ito po yung admiration natin. When we say revere, yun yung pag-admire natin kay Lord. So, sabi po dito sa Revelation 4:11, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. So, everything in this text, ito pong sinasabi dito ay yung veil na we are being washed by the blood of Jesus. We are purchased. We are redeemed, we are washed, we are healed, we are justified, delivered, and sanctified. So, nung unang panahon, di ba po, kung titignan po natin yung mga nauna sa Old Testament, kapag nagalit ang Diyos, wina-wash out niya po lahat, di ba po? Kung matatandaan natin yung sa Noah's Ark, di ba po? Nautusan niya si Noah na gumawa ng bangka, pero tag-init. Imagine, ikaw ba yung susunod ka sa will ng God, summertime, tapos gagawa ka daw ng bangka. Pero ano pong ginawa ni Noah? Sumunod pa rin po siya, di ba? Gumawa pa rin po siya ng malaking bangka. Dahil may gagawin ng Diyos. Winash out niya po lahat ng tao. At doon, nagsimula ulit ng panibago. Another story na naman po. Yung sa mga Israelites, nung nagpadala ng salot ang Diyos, yun po ay panibago, pagbura na naman sa mga tao makasalanan. So, titignan natin yung difference ng dalawa. Nung Old Law, yung tinatawag natin, Old Testament, the difference was, kapag nagalit ang Diyos, ang wrath of God, wala talagang matitira. Pero by this New Testament, sinabi ni Paul na because of the blood of Jesus, we are redeemed, we are purchased, we are clean. Kasi, di ba po nakasulat sa Bible na hindi tayo makakapunta sa kaharian ng Diyos kung tayo po'y marumi. Di ba po? Tayo po'y maruming basahan lamang kumpara sa kanyang paningin. Dirty rag nga po eh. Parang hindi po tayo, hindi po tayo worthy. Pero ginawa po ni Jesus Christ na i-sacrifice yung buhay niya para po linisin po yung mga kasalanan natin. So, this time around, sa New Testament, yung veil na tinatawag noong unang panahon ay suot po natin kumpara doon, yung sinasabi ni Apostle Paul, na yung veil na nawawala kay Moses, ay yun po yung pansamantalang veil, yung temporarily. Kasi every time na makikipagkita siya sa mga Israelites, kailangan niya gamitin yung talukbong. Kasi natatakot nga po yung mga Israelites. Pero, ibig sabihin nito, these days, na each and every one of us, dahil we are cleansed by the blood of Jesus, we have already have this kind of radiant na hindi nawawala. So, ibig sabihin, yung talukbong na to, wala na to eh. We are being cleansed by the blood of Jesus. So, kung titignan, wag na po natin tignan yung mga katabi natin. Para malaman yung, meron po tayo niyan, meron po tayong tinatawag na radiant sa face natin, na magliliwanag. Hindi ko po alam kung yung bumbunan ko po ba yung nagliliwanag ngayon. Ayun po, di ba? So, pawis po. So, ayan. So,
Ito po yung radiant na tinatawag. So yung radiance of phase. So ito po yung radiance of phase na siyang magliliwanag sa, hindi lang po sa lahat po sa atin, meron po tayo nun. We are equipped with this kind of mechanism na kung saan, ito po ay hindi na nawawala. Hindi tulad nung kay Moses na temporarily yung radiant nawawala. Pero yung sa atin na po ngayon, dahil we are being purchased, we are being redeemed. Yung radiant na yun, forever na po yun sa atin. So next naman po is yung number 2. Okay. We are called to access and reflect His glory. So naka-highlight po dito, and reflect the glory of the Lord. So when we say we are called, tinawag tayo. So katulad ng pagtawag ng Diyos dun sa mga nauna, tayo rin po ay dapat tumugon sa pagtawag niya. Kasi yung binibigay niyang glory sa atin that is because yung privilege na binigay niya sa atin. Di ba nga po, we are being called. When we are called, we have the access to the Lord. And ito po yung lagi ko sinasabi sa tuwing tumatayo ako. We are very privileged and we are very lucky to have this kind of connection to God. Kasi noong unang panahon, di ba po, para po magkaroon, for us to be able to have a communication sa isang mataas na tao, kailangan po natin magkaroon ng appointment. And yung binigay po sa atin ni Lord, nung natawag po niya tayo, nagbigay po siya ng access sa atin. So we have this kind of communication. Ito po, pagka kailangan nating makipag-usap sa pinakamataas, sa Prime Minister, sa President, we have to set an appointment, di ba po? Kung kailangan po nating magpunta sa mga doktor, magpunta sa mga tao dito, sa mga lugar, kailangan natin magyuyako. Pero dito, binigay sa atin ni Lord yung authority na siya ay matawagan or siya ay magkaroon ng access sa kanyang glory. So, sabi din po dito sa sa John 1 verse 12. Yet to all who died, who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Amen po. So, dito naman po, sabi din po dito sa 1 John 3 verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Sabi rin po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of the purpose. Because of His own purpose and grace. Ephesians 5 verse 1 to chapter 5 verse 1 to 2. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us, and gave Himself up for us a fragrant offering and sacrifice to God. So to reflect His glory, being transformed into the same image, from glory to glory, we will be more like Him. Sabi po dito. So, sabi pa po dito sa 2 Corinthians 5 verse 17, so, He who have believed in our Lord Jesus Christ as our Savior are in the process daily of being transformed from our old way of life and into a new way of life. Ito po yung other translation po nito, that the old is gone and the new has come. Opo. So, sabi din po dito,
just as by the Spirit of the Lord. So, itong next po natin, so we are chosen. So sa number 3 na po tayo, we are chosen to accomplish and reveal His glory. So yung naka-highlight naman po dito, and the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Amen po. Sabi po sa 1 Peter 2, verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light." So we are people in process, means a series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. Pag sinabi din po natin progress, di ba po pag progress means forward or onward? Wala naman pong progress na paatras, di ba po? So, ito po ay towards destination to perfection. Kasi ang hinahangad po talaga ng Lord ay maging kawangis po natin siya. So, for us to be able to attain the kingdom of God, kailangan po natin maging katulad siya. Bago po siya dumating. So, isa po sa mga requirements ng pagpunta sa kaharian ng Diyos ay yung maging katulad po natin siya. Maging ka-alike or kawangis po natin siya. At unti-unti, ginagawa po natin yun dahil sa pagsunod po natin sa kanyang commandments o sa kanyang utos. So sabi rin din po dito, perfection means process or the event of achieving spiritual maturity or perfection. And the end goal is that we will be completely conformed to the image of God's Son, Jesus Christ. So, malapit na po ito, patapos na po. So, tapos na po natin yung 1, 2, 3. So, I just wanted to share the conclusion for this text. So, ito po ay manggagaling sa 1 John 3, verse 2. So, sabi po dito, "Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is." Amen po? Amen. So, ito po yung text, ano po tawag dito? The message that Apostle Paul wanted is most likely to say that the old law was amazing. Pero yung new way through Jesus Christ is way better because it is about the Spirit making us new, not just rule that shows us that we are failing. We used to be veiled from God's full glory, but in Christ, that veil is gone. And we got to see Him, which makes us more likely Him shining with His light. So, kung titignan po natin, katulad po ng sinabi ko kanina, napaka-swerte po natin kasi hindi na po natin naabutan yung old. Diba po? Yung nangyari sa mga Old Testament na sa tuwing magagalit ang Diyos, ginugunaw niya po yung mga bagay na nasa paligid. At wala po siyang tinitira. And we don't like, and most likely, malapit na rin pong mangyari yun kasi we are about for the second coming. Amen po ba? And when that time comes, ito po yung just a reminder for us na pwede pa po tayong magbago at pwede pa po natin umpisahan sa sarili natin hanggang makuha po natin yung perfect image na kawangis ni Jesus Christ. So, napaka-lawak po ng concept na yan kung titignan natin. It is difficult, pero kung uumpisahan na po natin ihakbang yung mga paa natin, most likely, and it is possible, di ba po? Hindi po siya imposibleng mangyari kung unti-unti po natin binabago yung sarili natin.
at sa pagkilala sa Diyos. So, ito lang po yung difference nung dalawa, at just sa conclusion din. Yung sa old law, yung tinatawag nating under the law, yung Old Testament or yung tinatawag nating Mosaic law, yun yung sa tuwing mayroong makakasalanan na nagagawa yung mga taong ano pong ginagawa nila? Nag-aalay po sila na, di ba po, nag-aalay po sila ng mga hayop. Nasing puti dapat, may mga requirements pa nga po eh. Di ba po? Para po mapatawad ka sa inyong mga nagawang kasalanan. Kunyari, ikaw ay nagsinungaling, ikaw ay kumupit, ikaw ay nagnakaw. So each and every sin na gagawin mo, kailangan mong magpatay ng hayop. And kung titignan po natin, nung mga unang panahon, hindi pa po kasi uso ang pera. So ano po ang sinisimbolo ng hayop sa tao? Kayamanan. Di ba po? So kapag inalay nila ito sa Diyos, nawawalan sila ng source of income. And sa tuwing nagkakasala sila, ito yung ginagamit nila. Pero, dun sa New Testament, hindi na po ito ginagawa. Meron na po ba kayong nakikita, nagpapatay na, tapos inaalay. So, ngayon na lang po ang ginagawa, kasi we are being washed by the blood of Jesus, di ba po? Amen po? So, napaka-swerte po natin sa panahon ngayon kasi hindi na natin kailangan pang magpatay ng tupa para lang mag-alay kay Lord, para lang humingi ng kapatawaran. So another difference din ng under the law at ng New Testament ngayon is nung unang panahon, we are being under by yung law. Pero ngayon, we are under by yung tinatawag natin grace. So, my word for today will end up with this question. Which do you prefer? It is under the law who requires God requirements or the under the grace that God provides. And I know na majority po ng lahat ng narito ay ang pipiliin po yung under the grace, which is God provides. So, before po mag-end yung word po natin for today, and for Pastora Yamada for us to reinforce, we will be having later on din po ng ating, dahil po monthly po ngayon, every first month of the, first Sunday of the month, nagkakaroon po tayo ng communion. So, we are here to remember the Jesus sacrifice, sacrificial for His life, and we are here to be gathered to have a spiritual nutrition. So yun lamang po at muli po, maraming salamat po. Tatawagan ko na po si Pastora Yamada for kung meron pa po siyang reinforcement. Thank you po. Thank you po. Salamat sa napakagandang revelasyon na nagmumula sa banal na Espiritu. At konti lang naman po, bago tayo dumako sa ating communion, ito po ano ba yung kanyang extraordinary glory. Yan. Kapag sinabi mong glory, anong dapat? Nakikita yung kaningningan sa ating mga mukha. Pag sinabing ningning, hindi lang nagliliwanag, kumikisla pa, sabi nga ni Kuya kanina. Ano yung sabi niya? Radiant. Radiant. Radiant skin. Glass skin. Ano ba yung isa? Meron pa dyan tawag eh. Yung, ano yun? Flawless. Yan. Dapat flawless na yung mga mukha natin. Di po ba? Kasi tingnan niyo po, no? Kundi lang back to yung ginawa po ni Moses, nung umakyat siya sa bundok ng Sinai. Sinai po, no? Di ba bago siya umakyat doon, saan ba siya nanggaling? Mula sa ibaba. Galing siya, paakyat doon sa bundok na kung saan yung burning bush para i-meet up niya si God the Father. Pero, pagdating niya doon, hindi kaagad ganon.
Bakit? Anong pinagawa? Pinahubad ang sandalyas. Dahil bakit? May limit bago ka humarap sa Kanya. Kailangan malayo pa lang. Linisin mo na. Tanggalin mo ng sandalyas kasi ito ay banal. Siya ay banal. God is holy. So we must be holy. Kaya hindi huli ha. Hindi Krisyanong huli ha. Holy. We must be holy because we are Christian. No, kailangan nating maglinis bago tayo humarap sa Diyos. Kaya dahil nanggaling si Moses sa baba, di ba? Galing siya sa sanlibutan. At imi-meet up niya si God the Father. So kailangan niya maglinis ng paa. At ang tatapakan mo ay holy places. Kaya nga walang nakakakita sa Diyos. Ano po? Sapagkat sabi, mamamatay ka. Walang nakakakita. Kaya nga, nag-sign lang si God the Father as of fire. Makikita niyo po sa Bible, puro apoy, apoy, apoy. Sa Revelation, fire, fire, fire. Palang, lagi niyo makikita po yan. Nag-stand si God the Father. Kasi walang pwedeng makakita sa Kanya. Dahil tayo lahat ay matutunaw. Mamamatay tayo. Na po. Kaya kailangan bago tayo humarap sa Diyos, kaya nga tayo lagi humihingi ng kapatawaran kasi hindi tayo makakaharap sapagkat siya ay Diyos. Hindi niya maririnig yung ating mga panalangin kung hindi tayo hihingi ng kapatawaran sa Kanya. Because God is holy. Kaya nga si Moses, kailangan niya pang magtalakbong. May hood. Siguro hoodie yung damit niya. No? Hoodie ang damit niya. Paano yan? Hanggang yan. Di ba may talakbong? Oo, di ba? Kailangan niyang mag-hood, magsuot. Kasi, bakit? Hindi niya rin kayang tingnan si Lord. Ano po? Hindi niya kaya. At paglabas niya, nung siya humarap sa Diyos, lumabas na siya ay yung radiant sa kanyang mukha. Diba? Kaya nga tayo, nagiging radiance yung ating face kapag tayo ay humarap sa Diyos at naglinis ng ating mga kasalanan. Hansei shimasho. Togamite. Hansei shite. Sumiopo sa kuto, hansei shimasho. Nande kate, watashi tachi ga kitanai hito dakara. Ne? Kitanai hito, sumiopo shita hito. Dakara, dekiru dake, hansei shimashou. Togamite. Subite no, yung ating sumi, upusta ko to. Hansei shinai to. Totemo dikinai. Hindi tayo makakaharap sa Diyos. Po, kapag tayo ay may bahid dungis sa ating mga sarili. Po, kaya nga naaalis lamang yung talakbong na ito dahil humaharap tayo, naglilinis tayo sa Diyos. Kaya nga nung lumabas si Moses mula sa bundok ng Sinai, hindi nga siya matingnan ng mga Israelites eh. Bakit? Nagniningning yung mukha niya. Di po ba? Kaya tayo kapag humarap tayo sa Diyos, nagliliwanag. Tingnan nyo nga, gaganda niya, no? Mukha na kayo mga angel face. Di ba? Di ba? Wala na yung wala na yung burden, wala na yung bigat sa mukha. Di ba? Nagliliwanag tayo. Kasi bakit? Humaharap tayo sa Diyos. Kaya nga kung paano si Moses na humarap, no po, sabi dito, ito lang ang gusto kong iliwanag sa inyo po, no? Sa 2 Corinto ng 3:7. Nang ibigay ang kautusan, buksan niyo po, nang pari-pareho tayo magbasa. Nang ibigay ang kautusan na nakaukit sa mga tapyas ng bato na hayagang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga hindi matingnan ng Israelita ang mukha ni Moses, kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang sa panahon ni Moses. Na po? Sa panahon ni Moses, pansamantala lamang. Kaya nga naglalagay siya ng veiling, yung talakbong, kasi hindi kayang tingnan sa liwanag, nagliliwanag
Kaya nga kung ang paglilingkod na batay sa kautusan na nakaukit sa bato ay nagdadala ng kamatayan, sapagkat ang lahat po noong panahon na lahat ng sumusunod sa kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Kaya walang naging karapat-dapat eh. Walang isa mang naging perfect na nakasunod sa kautusan noong unang panahon. Kaya nga tayo ay hahatulan kung ang pagsunod natin ay batay lamang sa titik. Sa pagsunod lamang sa titik, hahatulan tayo batay sa ating mga batay sa kautusan din po. Ngunit kung ang pagsunod natin ay batay sa Panginoon na nagbibigay ng kalayaan sa ating mga kasalanan, ito yung radiant na hindi kailanman mawawala sa atin. Forever na to. Grace na ito ni Lord sa atin. Di ba? Grace na po ito ng Diyos sa atin forever. Hindi mo na kailangang magtalakbong kasi nakikita yan ng inyong mga kapatid na nagliliwanag ka sa lahat. Liwanag ka ng kadiliman ito. Kadiliman na mamayani sa mundong ito. Kaya you are the light. The light of this world. Kaya nga bawat isa sa atin, we become a light of this world. Di po ba? Iyan po yung liwanag na kailanman hindi mawawala sa atin. Kung ang noong nawawala, nagbabanish yung liwanag ni Moses, ito po, yung pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, kailanman, ito, forever po ito, hindi mawawala po ito. Dala-dala niyo po yan hanggang kamatayan. Amen po ba? Amen. Kung, siyempre may kung, mananatili kayo sa kanyang presensya. Yes, sa kanyang kabanalan. If we walk into His holiness, diyan po tayo. Hahatulan ng Diyos sa pagsunod natin. So ngayon po, amen po ba? Maliwanag na po ba yon? So dumako po tayo sa komunyon. Pwede na po natin ikubaro. Kubaro po natin. So, ang komunyon po, mga kapatid, ay ipaki-ano nyo po yung ating komunyon.